do not know it yet. Just give me few minutes. Ang nakataya po dito, for the immediate term, paghahayaan natin itong mga tiwaling politiko na magpatuloy, unang-una sa kanilang agenda ay i-impeach si Vice President Inday Sara Duterte. Delikado ito pag ganito ang umiiral, Sir Jay. Mabuti na lang matalino ang Pilipino. Kaya halos wala nang naniniwala sa kanila eh. Alam mo, naniniwala na lang kay Risa. Yun na lang, yun mga dalawang babae na sa likod niya na sumusubo sa kanya ng mga questions. Dahil dito, wala naman talagang alam si Risa eh. Di ba? Oo. At saka maganda yung bagong desisyon ng Supreme Court. Kahit tawagin mong bobo, tanga si Risa ngayon, hindi kanya pwedeng kasuhan because the decision of the Supreme Court is you cannot accuse somebody slander kung kinukwestiyon niya yung performance mo bilang opisyal ng gobyerno. Kaibigan ko. Tapos sabi niya, ate, kasama ko JCI kasi ako Junior Chamber International Senator ako. Sabi niya, ate, grabe yung ginagawa nila kay Inday, ganyan-ganyan. Sabi ko, bakit ang nangyari? Hindi ako nanonood na eh. Kasi nung umupo pa lang sila, alam ko na talaga na second ako, kalokohan to. Alam mo yun? Kasi yung naging sap niya, yung inabuso ko, si Anton, di ba? So parang, malabo to. Drugs na yan. Yes. Magandang araw muli sa inyo mga kasama. Andito naman si Kuya Goods, nagbabalik. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, pasubscribe na lang po at hit mo rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Ayan, bago natin simulan ang ating reaction talakayan, pasalamat muna tayo. Umabot na po na 121 subscribers na po tayo, ha? At doon talagang sa walang sawang sumusuporta, maraming salamat po sa inyo. Ano ba meron? Grabe, ha? Sino-sino itong nagsisilabasan at lumalantad na po sa interview? Patungkol ito sa dahilan ng paglantad ni Miss Cathy Binag. Nagpa-interview na po siya dito sa SMNI, sa grupo ng mga news anchor ng Banateros. So ano ba meron? Ano ba nga pag-uusap dito? At abangan nyo sa video natin, meron na pong agenda rin na para impeach si Ate Sara. Nako po. Bakit i-impeach? Takot na kayo. Gusto nyo talagang ma-impeach. Bakit? Isang hadlang ba si Ate Sara sa inyo? Oo. Kahit mamudmod kayo ng mamudmod ng kakwartahan, yung ratings, wala hong makukuha. Bagkos, yung ratings ay pabor pa rin kay Ate Sara sa mga Duterte. Ito ano bang meron dyan, mga boys? Ate, pwede bang ikwento mo sa amin kung ano talaga ang naging rason mo at ito, kasama mo ang mga magaling na anchor ng SMNA na kung tawagin ay Banateros. So, pwede mo ipasok, kuya, ate. Ito na, ipasok mo. Si Banat Lay naman pala. Teka muna, tapusin na natin ang personal. Bakit ba lumabas ang Miss Cathy Binag at bumanat sa mga abusado ng gobyerno? Iyon, Alam mo, I guess, all my life, like sabi ko nga yung first kid ko, diba na-abuse din ako. So, when you are seeing something already na kapwa babae mo, then I'm a victim eh. I experience what they're doing. Nakita ko. Kasi hindi ako nanonood kasi for like 3 years, nagba-back and forth ako sa Amerika. Dahil sa ginawa nila sa akin, parang pinagkaisahan talaga kasi ako, binuli ako, even yung finorge pa nila yung mga signatures ko to sell my cars, yung my properties, kasi wala ako dito. Tapos I let it be. Then nung nalalaman ko, kasi may isang malapit na kaibigan si VP Sara, na kaibigan ko. Tapos sabi niya, ate, kasama ko JCI kasi ako Junior Chamber International Senator ako. Sabi niya, ate, grabe yung ginagawa nila kay Inday, ganyan-ganyan. Sabi ko, bakit ang nangyari? Hindi ako nanonood na eh. Kasi nung umupo pa lang sila, alam ko na talaga na second ako, kalokohan to. Alam mo yun? Kasi yung naging sap niya, yung inabuso ko, si Anton, di ba? So parang, malabo to. Drugs na yan. Anyway, so nung nakikita ko din, I was watching. Napakinggan nyo, mga kasama, kung ano yung sinabi. Hindi siya naniniwala kasi yung naging ex-partner ni ate, is related dun daw sa ano ba yung candy? At bakit sila ay gustong-gusto yung candy na yon? Matindi Yun naman pala ang dahilan. At syempre, meron pa. Ano pinaka-highlights ng paglantad ni Miss Cathy Binag? Tuloy. I started watching everything February this year. Tapos nire-recall ko. Sabi ko, wow, ibang level to. So doon yung pumasok na, eto talaga mga taong to, ungrateful talaga. Walang pakialam, napakawalang utang na loob, at saka napakamakasarili. At saka imagining mo they are hurting all this, yung mga taong to, especially si VP Sara, na who goes against pa sa dad niya because she wanted to help them.
Tapos siya pa yung tinitira. Tapos yung Ale, wala naman siyang ginagawa. She left nga eh. Para, okay, ayoko na, like what she said, ayoko na, alis na lang ako, toxic, mananahimik ako, I let them be. Pero hinabol siya. You know what I mean? Parang ginulo pa siya. Sabi ko, ay, hindi na to pwede. Parang for some reason, I don't even know saan nanggaling yung lakas ng loob ko. Yung parang sabi ko, if they can, ganun pala, they can do it to me, they can do it to the whole people, to the whole Philippines. Sabi ko, okay, fine, I need to do this na. And the only person that I told na, parang sabihin ko na lalabas ako, is my eldest daughter. Then I asked her opinion. She told me, Mami, di ba remember, before mamatay si mama ko, kasi sunod eh, namatay dad ko, 22, 23 namatay mama ko. So sabi niya, remember Mami, sabi ni Lola, ni mama tawag nila sa mom ko, demanda mo nga. Tapos siya pa mag-wait, tapos sabihin niya lahat, yung mga ganon. Eh, namatay siya. Tapos parang maybe ito yun. Baka si mama rin yan. Pero ma'am, di ba kayo, siyempre, medyo matataas to eh. And meron kayong personal Yes. sa kanila, no? So, hindi ba kayo natatakot? Alam mo, again, hindi ko alam talaga. Alam mo, hindi ko alam saan nanggaling yung lakas ng loob. And maybe because for 3 years, I just isolated myself. Then, isolated myself kasi I feel like I have so much pain in my heart. Ganon. Tapos, in-isolate ko yung sarili ko, tapos kay God lang ako. I think it's God providence talaga yun. Tapos, until now, hindi ko alam saan nanggagaling. Until now, nan umuupo ako dito, again and again, kinuwento ko nga, maharap ako sa mirror sometimes, ano yung kinukonvince mo? Patakot ka, patakot ka. Wala eh. And I'm ready. You know you're a Christian, you told me a while ago. If you surrender 100% your life to God, I think you're ready, you're not afraid to die. Of course, diba, nobody wanted to die, but I guess you're more ready because you know that You're fighting for the truth. Diba? So you're fighting for the truth, you're telling the truth and everything. That's it. Kasi ito si ma'am, nung napanood ko si Miss Cathy, no, marami na rin kasi ako napapanood na kumakalaban sa gobyerno. And minsan naniniwala ako, minsan hindi. Si Miss Cathy nung lumabas, talagang naniwala ako kasi meron siyang First-hand experience. personal knowledge eh. So sabi ko, ito ano to. At saka wala siyang Nothing to gain. nothing to gain. Ang daming mawawala sa kanya, delikado buhay. Kaya matanong ko, ma'am, Yeah. wala ka bang planong tumakbo in the near future? Wala eh. Wala. Parang hindi siya. Hindi, kasi baka ma'am, baka gumagawa lang ng pangalan for the... Yes. Alam mo na, yung merong agenda eh. Alam mo, 2016 pa lang, in-offer ako. 3 yan, party list. And alam yan ni Tony Boy. Tapos 2019, in-offer ulit ako. Hindi talaga. I think kasi, ang dami kong makakaaway. So, sobrang ano ko, pag nakita ko talaga, ay, hindi pwede to. Nasa camera siguro ako palagi. Minubuking ko lahat. Hindi, kaya naman na natatanong, Yeah. sa totoo lang po, palagi ho namin natatanong yun. Yes. Kasi, gawain kasi ng iba yan eh. Yes. Kato, may kita nga natin yung iba nga dyan, di ba? Babanatan lang yung Duterte Yes. para makilala sila ng tao, tapos tatakbo. Yes. So, yung sa inyo naman, so iba namang, paraan yun, or iba namang hindi katulad nung sa kanila. Kaya palagi namin natatanong nila, Coach Holly, na wala ba kayong plano tumakbo Based na on experience kasi. Oo. Well, yung sa totoo lang, I think yung parang mas better na ganito lang ako. Yung parang So, yan sinabi na ni Ma'am Cathy Vinag, yung mga detalye kung bakit siya lumantad, no? It's a personal na nangyari sa kanya at ayaw niya mangyari sa buong Pilipino kung kaparehas na mangyayari halimbawa. No, sinabi niya rin dito na yung ex-partner niya, yun nga, nagkakaroon ng laging nagkikendi. Siyempre, baka na-impluwensaan di umano o siguro sama-sama silang nagkikendi. Kaya alam niya na yung agenda. Oo, kaya hindi siya believe. Hindi siya naniniwala na talagang pagbabago ang datingan ng mga nakaupo ngayon. Kung sino man po ang nakaupo ngayon. So, hindi siya believe. Kasi may drug, ano ba yun? May kending involved, sorry ano ba? Ito. Ano ba ang agenda pa dito sa pangalawang slide natin? Bakit nasabi natin na, at abangan nyo rin, meron pang isang slide, patungkol naman po yun, doon sa linyahan. Siya raw ho ang isang parang bumabatikos. Bakit? Bakit kailangan mong batikusin? Takot nga daw po ayon sa video Mamaya, abangan nyo. Wag nyong titigilan ng panunood Siyempre, i-like nyo yung video share. Eto na. Bago natin ibigay yan, naniniwala ba kayo mga kasama na talagang ang problema na ngayon ng bansa ito? Ano ba? Ano ba ang problema? Bakit takot na takot itong mga ito na manalo
ang mga Duterte. Bakit? Kasi siyempre, alam nyo na, yung mga pangit na pinagagawa nila di umano ngayon, ay mabubungkal at mabubungkal din. Just in case manalo ang mga Duterte. Kung ano ang ginawa, hindi natin to sure. Baka mangyari din. Kasi ngayon, ang ginagawa nila ngayon ay, pinagtutulungan, ilan sila, ang dami nilang mga kongresista. Diba? Tapos meron pang babaitang senador. Meron pa dyan mga Echekabu. Diba? Pinagtutulungan si BP Sara. Meron pa nga, di ba? Talagang yung dating Pangulo, natapos na yung termino. Hanggang ngayon, hinahabol pa rin. Yaan. Kasi bakit? Takot. Kuya, ano ba meron sa atin? Ang agenda ay impeachment. Yun. Sino? Sino daw nasa likod nito? Alam nyo na kung sinong nasa likod nito. Kung sino yung magaling. May magagaling dyan eh. Di ba? Ano yon? Makakaliwang? Kung alam nyo, di type nyo sa comment section. Eto, pasok mo kuya. Pilipino. Ang lagi kong pakiusap at kukunin ko na rin pagkakataon ito, huwag mo tayong sumuko. Nabanggit ko na ito ng maraming ulit. Uulitin ko lang dahil kinakailangan mahalin natin ang Pilipinas. Pag malasakitan natin ang Pilipino, do not give up on our country. Do not give up on the Filipino. Do not give up on our advocacies calling for transparency and accountability. Do not give up on our fight and war on corruption. Hindi po mahirap mahalin ang Pilipino. Hindi po mahirap mahalin ang Pilipinas. Ang sumisira talagang hindi natin mamamahalin at mayakap-yakap yung mga korap na politiko. Yan po ang labanan natin. And I encourage all of you to take an active part this coming midterm election. Not necessarily me. You choose. Choose the leaders na makakasama natin sa mga darating pang panahon. Uulitin ko, not necessarily me. Pumili ho kayo. Simulan natin sa midterm election. Magsama-sama tayo, labanan natin itong mga nagmamalabis sa pamahalaan and join me again in our war on corruption. That's the only time na tayo'y kayang umangat. That's the only time pag tayo'y aktibo na at sinisingil na natin sila. Tama na yung paulit-ulit na relief operation. We don't need a relief operation. We need relief from corruption. Tumigil muna yung pangungurap at pagnanakaw ninyo ng pera sa gobyerno. Simulan natin. Makisaho kayo at mag-participate tayong lahat this coming midterm election. Because I know, you know, Marlica, and many of your viewers know what is at stake for the country this midterm election. And for those who do not know it yet, just give me a few minutes. Ang nakataya po dito for the immediate term, paghahayaan natin itong mga tiwaling politiko na magpatuloy, unang-una sa kanilang agenda ay i-impeach si Vice President Inday Sara Duterte. At I am not defending Inday Sara Duterte. What I'm saying is we should not let them, we should not permit them, we should not allow them. Why? Inday Sara is just a symbol of the office of the Vice President. Pag hinayaan natin sila, ikaw Marlica, ako si Atty. Vic Rodriguez at yung milyon-milyon mong taga-subaybay, kayo po ang linalapastangan. Tayo po ang winawalang hiya. Yung 32 million Filipinos who freely, voluntarily, lawfully, constitutionally, and democratically voted for Inday Sara to be our Vice President. That is for their immediate agenda. For their midterm agenda. Ang kanila pong agenda, wag natin din itong pahintulutan. Well, let us not witness the transitioning of the form of government from presidential rather to parliamentary. Yan isusulong nila yung huwad na charter change na yan. Yan yung charter change na ayaw natin mangyari, mga kasama. Alam nyo bakit? Ngayon pa nga lang lugmok na paano kung sila na lang lagi, sila na at wala nang katapusan sila. Diyos mio. Kawawang-kawawa po ang mamamayang Pilipino. Pag nabago na, wala na. Hindi na mababago eh. Napalitan na nila. So, ganun lang kasimple, no? Kaya po gusto nilang i-impeach si Ate BP Sara. Ano? Sana lang, bantayan nyo. Maging matalino kayo. Sa pagpili. At makiisa kayo sa mga gusto nyo mangyari. Diba? Kung halimbawa, alam nyo, sa puso nyo, sa isipan nyo, mali yung ginagawa kung sino yung nakaupo ngayon at yung mga aliporos nila, mapalad ang kamay nyo at isip nyo dahil kaya nyong isulat kung sino ang nasa puso nyo pagdating ng midterm election. Ganun lang po kasimple yun. Diba? Kahit sino naman, ayaw na mga korap.
Sino ba may gustong kurap? O nababalitaan nyo ba yung mga helicopter di umano? Yung mga jet di umano? O katakot na dating nagbibisikleta, dating nagtatricycle. Ngayon may artista ba na? Biruin nyo isang termino, 2 termino. Oo, paano mabibili yun? Kaya ba ng sahod ng isang congressman yung ganun? Helicopter, jet, di umano, at mamahaling sasakyan. Yon ang mga katanungan ng ating kababayan na tawagin na lang natin si Boy Adan. Sana lang, oo. Sabi ko nga sa inyo, malapit na ang eleksyon. Kayo ang magdidesisyon. Nasa inyo ang pagpapasya. Shoutout nga pala doon sa mga kaibigan natin, maiba tayo, sa kaibigan natin sa ibang bansa, lagi nyo subaybayan ng ating channel, para hindi kayo napapaghuli kung ano yung nangyayari dito sa mga balita, siyempre, ano pa? Tuloy natin kay Kuya. Taking People's Initiative para magbago ang anyo ng ating gobyerno mula presidential to parliamentary. Dahil yung kanilang mahabang objective ay wag nang bumaba sa pwesto ang Marcos, Romualdez at Marcos. Pag hinayaan po natin yan, higit nilang uubusin ang pera at resources nating mga Pilipino. Ating tutulan, wag nating payagan, atin silang labanan. Yes, kasi talagang kawawa po ang sitwasyon ng ating mga mamamayang Pilipino dahil hanggang ngayon, marami ako natatanggap na yung ating mga, mapunta tayo po sa healthcare, mga reklamo na ang ating mga elderly, actually all ages, na tinatanggihan sa ospital dahil wala po silang pambayad. No. At yung issue na yan, na 90 billion sa healthcare. Ano po ba ang magagawa natin dyan, Atty. V? Kung ikaw ay, ikaw sila, ang magiging kasama mo na matinong leader o matinong politiko man lang, ano ba ang pwede dapat gawin natin? O ikaw na lang po as senator in 2025. Babalik tayo, Maharlika, sa budget. Bantayan natin yung budget mula sa pagsumiti nung tinatawag na NEP, yung National Expenditure Program, at bago ito mailimbag at gawing budget or yung GAA bago mapirmahan ng nakaupong Pangulo. Bantayan natin yung sa mga senior citizen, yung sa mga PWDs and other vulnerable members of our society. Budget to, ano ibig ko sabihin budget? I-relate ulit natin sa PhilHealth at sa mga senior citizen at sa may mga sakit o karamdaman, pati mga yung PWDs. Yung budget ng PhilHealth, yung 90 billion pesos na yan, hindi dapat yan pinakialaman ng gobyerno. Yan. Dahil yung PhilHealth bilang state health insurer, dapat yan laging may perang tutustos para sa benepisyo ng kanya mga miyembro. Yung 90 billion PhilHealth funds na yan, sinasabi nila excess funds, hindi po. Yung 90 billion pesos na kinuha ng gobyerno ni Bongbong Marcos sa PhilHealth funds, unutilized po yan. Hindi po yan sobra. Ito po yung hindi na nagagamit na pondo. Hindi dahil may problema yung mga miyembro. Hindi dahil may problema yung 90 billion pesos na unutilized. Ang may problema ay yung management ng PhilHealth. Bakit meron kayong 90 billion unutilized? Recently, I think 2 or 3 days ago, nagpalabas ng pahayag yung Private Hospital Association of the Philippines Incorporated. May utang pa ho sa kanila yung PhilHealth ng 4.5 billion pesos. Whether that is true or not, it only shows na yung 90 billion pinakialaman ng administrasyon ni Bongbong Marcos cannot be classified as excess. Unutilized, yes. Ngayon may lumalabas na naniningil ng 4.5 billion pesos na mga private hospital association members. Dapat yan bayaran. Dahil pag yan, hindi mo binayaran, pwede nilang itigil yung pag-o-honor ng mga miyembro ng PhilHealth. Pag nangyari yan, sinong kawawa? Ang taong bayan na naman. Yeah. Dahil kung ikaw naman ay pribado, Maharlika, nagbabayad ka rin ng doktor. Ang kada bulak, kada bilog ng bulak na ginagamit sa iyo, may cost yun. Kada ginagamit na kung ano man, alcohol, may sukat din yan, nakatakal yan dahil may halaga yan. Dapat yung bayaran ng gobyerno. Anong ginawa? Kinuha yung 90 billion para ponduhan. Ito ang isa pang nakakagali. Yeah. Para ponduhan yung mga kapritsyo ng mga mambabatas, yung kanilang pork barrel funds, yung kanilang mga pet projects. Imaginein mo, sinakripisyo mo yung pondo ng health insurance mo, yung benepisyo ng mga miyembro mo para lang sa kapritsyo ng iilang congressmen, ng iilang senador. Huwag dapat galawin yan. And kung may 90 billion pesos kang unutilized funds, or sabihin mo na excess funds, di palawigin mo yung serbisyo ng PhilHealth. Paanong pamamaraan? Ulitin ko, ito magbebenepisyo yung mga PWDs at yung ating mga senior citizens. Di-include natin yung tinatawag na assistive device
Alam mo ito, Marlica, yung wheelchair, yung baston, yung crutches, yung mga electronic wheelchairs, i-include sana natin ito sa coverage ng PhilHealth members. Oh, tama, Kung hindi tama. man 100. Oh, yun nga yung magandang suggestion ni Attorney Vic, no. Bakit hindi niyo isama? Ha? Isama niyo. Kasi yan, sinabi may sobra, di umano, ha. Pero hindi naman pala sobra. Oh, tapos ngayon babawiin lang ng gobyerno. Isama niyo yung Oo, kung ano yung dapat pakinabangan ng mga miyembro in terms of hospital bill o yung pang mga gamot. Ibigay nyo. Huwag nyo tipirin. Hindi po sa inyo yan. Yan po ay bayad ng mga miyembro dahil sa kagustuhan nila na pagka sila ay nagkaroon ng karamdaman, males yung kanilang bayarin. Hindi. Sa nangyayari, parang ang ginagawa nila, tinitipid ang tinitipid hanggang sa matipid. Tapos pag malaki na yung natipid, ngayon, ibubulsa na. Di umano. Yan ang katotohanan. Sabi ni Mark dito. Yan. Salamat sa iyo, Mark, ha? At magaling ang pamumuna mo. So, ayan, ha? Ano pa ang meron? Tuloy natin. 50%. That way, yung mga unutilized funds magagamit natin sa benepisyo ng mamamayang Pilipino. At higit pa dyan, pababain natin yung halaga ng premium contribution ng mga direct contributors. Or, pababain natin yung out-of-pocket expenses, yung share ng pasyente doon sa kanyang hospital billing. If now may reduction tayo ng 45-50% sa billing, kung hindi ninakaw o hindi pinakilaman yung 90 billion pesos ng PhilHealth, baka instead na 50% lang ang discount, baka ang out-of-pocket expense sa mga miyembro ay mapababa pa natin ng 40% na lang, o 35% na lang, or 30% na lang. That's a lot of savings, especially sa mga indigent patients, especially sa mga senior citizen. Ang katotohanan, Marlica, at mga kababayan, marami sa ating mga Pilipino is just one hospital bill away from poverty. Pag may nagkasakit dyan, yung natitirang pera niyan, ibinayad sa ospital, dulo na yan. Wala nang karugtong yan. Di ba? Kagandahan lang sa sinabi ni Attorney Vic, no? Pwede na palang pwede naman maging 30% ang bayarin na lang. At isi-shoulder ni PhilHealth. Bakit hindi magawa? Kagaya ng sinabi niya, napupunta sa mga magagaling na kung sino-sino man yung binanggit dito, sila na po yun. Eto. Tuloy natin. Pero shoutout muna kay Ma'am Ferry Galos, ha? Salamat po at lagi kayong nakasubaybay. At syempre doon sa mga subscribers natin, maraming salamat po sa inyong lahat, ha? Hindi dahil sa inyo, walang gantong channel. Wala tayong gantong channel na kaganda. I-like nyo lang yung video palagi at share nyo sa inyong kababayan. Tuloy. Uuwi na sila sa isang buhay na napakahirap. Yan ang kahalagahan ng PhilHealth Fund sa pinakialaman ng gobyerno ni Bongbong Marcos. Kung kaya't napakaraming tao na ang naghihiyawan na hindi dapat galawin yan. And I hope members of the Supreme Court ay aksyonan yung petisyong nakabinbin sa kanila patungkol sa illegality and unconstitutionality of the fund transfer made dito sa PhilHealth dahil pera ng sambayan ng Pilipino yan. Alright. Kita nyo, napakinggan nyo yung magandang mensahe. Pero to? Bakit meron pang isang slide? Nagsalita na rin ito si Kuya Jay Sonsa. Ang pahayag niya dito ay linyahan ni Risa, linyahan ni Joma. Aba. Bakit napapaugnay sila ngayong dalawa? Yan ang alamin natin kung ano ang mga usapin dito. Siyempre, kagandahan yan, malaman natin lahat. No? Hindi tayo nagiging huli sa mga issue ng bansa. Eto na, Kuya Jay, ano ba makikwento mo sa amin? At pwede mo masabi at mahayag sa ating mga kababayan kung ano ba talaga ang tunay at totoo. Pasok. Si Risa, she's simply parroting the line of Jose Maria Sison. Yung linyada ng Communist Terrorist Group, CPP-NPA, walang pinagkalayo sa pangungusap ni Risa Hontiveros. I'm not saying na komunista, terorista si Risa, pero yung linyahan ng mga komunista, terorista, pareho ng linyahan ni Risa Hontiveros. Ayun ano ko na lang forward ko na lang. Sige, tuloy mo. Tuloy mo, Kuya Jay, paano mo nasabi na linyahan ng isang terorista di umano?
itong mga, kung sino man yung binabanggit dito, o kayo ba yung mga kasama ay naniniwala doon, sa sinabi ni Kuya Jay na itong kung sino yung bumabati ko sa dating Pangulo, ay ganun ba siya? I-type nyo sa comment section kung ganun siya. Kung hindi, i-type nyo rin. Para naman lagi tayong active sa ating channel. Pasok. Noon pa rin na pinamumukha nila na may kasalanang nagawa. Kumbaga ano ang impression na maihahatid nito sa taong bayan na okay na lang pala na hindi magsampa ng kaso, okay na lang pala na hindi kakasuhan, ihabla, dahil pwede mo namang sabihin at igiit na meron niyang kasalanang ginawa, basta ako naniniwala na may kasalanang ginawa. Same sila ng linyahan, itong mga makakaliwang grupo na ito na sinasabing mga human rights advocate at pati ditong si Senador Risa Hontiveros, the way siya mag-handle ng kanyang hearing na dapat ay patas, no? Kung makapagsalita siya sa dating Pangulo, ganun din, naniniwala siya may kasalanan. Dito sa pagdinig din kay Pastor Apollo Siquibuli, ganun din, hindi pa nga napapatunayan. Yung iba pa nga, hindi pa nga nakasampa ng kaso, kaya nga sabi ni Pastor, magsampa na lang ng kaso, pero ganun pa rin. Same sila ng linyahan. Ito, delikado ito pag ganito ang umiiral, Sir Jay. Mabuti na lang matalino ng Pilipino. Kaya halos wala nang naniniwala sa kanila. Alam mo, naniniwala na lang kay Risa. Yun na lang, yung mga dalawang babae na sa likod niya na sumusubo sa kanya ng mga questions. Dahil wala naman talagang alam si Risa eh. Di ba? Oo. At saka maganda yung bagong desisyon ng Supreme Court. Kahit tawagin mong bobo, tanga si Risa ngayon, hindi kanya pwedeng kasuhan because the decision of the Supreme Court is you cannot accuse somebody slander kung kinukwestiyon niya yung performance mo bilang opisyal ng gobyerno, halal man o appointed. Now, going back doon sa sinabi, si Risa, she's simply parroting the line of Jose Maria Sison. Yung linyada ng Communist Terrorist Group, CPNPA, walang pinagkalayo sa pangungusap ni Risa Hontiveros. I'm not saying na komunista, terorista si Risa, pero yung linyahan ng mga komunista, terorista, pareho ng linyahan ni Risa Hontiveros. Ngayon, walang question yun kay anong tawag nito, kay Aling Laila, no? Laila de Lima. Kasi yung linya naman ni Laila de Lima, yun ang linyahan ng mga dilaw at saka mga pink. And linya niya because of her personal ambition, political ambitions. Gusto niya makabalik sa Senado. Ngayon, nasa Pilipino yan kung ibabalik siya, no? Pero yan ang totoo. Walang ibang intensyon yan. She wants to be elected again as senators, no? Ngayon, tayong mga Pilipino, nasa atin yan. Kung maniniwala tayo, malalaman natin yan sa resulta ng eleksyon. Kapag inahalal si Laila de Lima ng taong bayan, no? Walang dapat sisihin ng taong bayan kundi sarili nila. Yun, no? Kaya hindi naman kandidato si Risa, pero si Risa nagpe-prepare sa 2028. Bukod doon, iba yung gusto pa rin mangyari lang, halos kinakampanya niya yung linyada ng Makabayan Group at saka ng grupo nila Chel Diokno, no? Mabuti na lang. Ako no pun intended kay Chel Diokno, no? Kaibigan ko 'yan. Pero yung paliwanag ni Attorney Archie Gamboa, former PNP chief, parang ug sa Bisaya pa murag gikumot ang pagkaabogado, ang pagka-dean sa College of Law ni Chel Diokno. Parang sinabi niya, 16 o 6 na beses inuulit diyan sa provision ng mga binabanggit mong mga batas. Hindi mo pa rin naintindihan anong klase meron ka. Kung so batanggen niyo pa, ay kung hindi mo naintindihan yan ay para kang ulaga. Di ba? Ngayon, kaya nga ako, isa lang nung humarap si Pastor Apollo Kibuloy dyan sa Senado, dyan sa committee mismo ni Risa Hontiveros, simple lang, parang binuhusan ng tubig na may yelo, no? Para sabi niya kasi, sige, yan ang hinaharap mo, mga witness mo, no? Kasi ayaw kong mabanggit na witness kasi hindi naman talaga sila witness. Hindi mo siya pwedeng sabihing resource person. Hindi mo siya pwedeng sabihing accuser because they're simply witness, no? Yung it wetens, no? Binabasa yung laway ni Risa Hontiveros para pagmukhain siyang magaling, no? Simple lang, anong sabi ni Pastor Kibuloy? Kung sakali po at meron kayong ebidensya at naging biktima kayo, magsampa kayo ng kaso, haharapin ko lahat yan. Bakit ilang taon na walang nagsasampa? No? Kasi wala eh. Anong lumalabas ngayon? Pati yung dinala nila General Torre at saka ni Colonel, ano pangalan ng Colonel na City Police Chief ng Davao City? Yung babaeng nakatakip pa yung ng itim. Kasi dapat walang ganun eh. Pag humarap ka sa public hearing, sa Senado, walang ganun. Kaya nga pinapatanggal yung iba, but not with Risa. Kasi hindi nila mailabas ng totoo. Kaya simple lang. Kaya ako, ngayon lumalabas
sasabihin mo, paharapin uli. Kaya nga sinabi nga ni Presidente, no? Ni Mayor Digong, sabi niya, tapusin natin kahit magdamag. Dahil unang-una, hindi naman. Alam mo, yung isang pagkakamali ng Senado, ha? Dapat pag nag-imbita sila ng resource person, ginagastusan nila yan because they have funds, no? Kaya nga meron silang 3 million each, no? Para sa legislative research, and that's part of legislative research in aid of legislation. O, kinakailangan silang... Ang laking halaga, ha? Ba, ngayon ko na nalaman yan. So, buti na lang at nabanggit nito ni Sir Jason sa ano. Oh, ngayon, alam nyo na mga kasama, kaya nga sabi natin, no? Lagi tayong mauuna at lagi tayong tututok, ha? Para meron tayong idea. O, kahit nga ako, minsan, nalilito na rin ako, eh. Diba? Napapaghulihan na rin ako. Kaya lagi akong tumututok sa channel. Oh, kayo din ha, lagi kayong tututok sa channel natin para lagi kayong updated. Ha? Ano pa meron? Pwede ba? Kwento mo pa, kuya? Gumastos ng pamasahe, hotel, pagkain, lahat. Sasakyan, hotel transfer. Kaya tama si Presidente. Kaya sabihin mo, kailangan pa bang imbitahan? I don't think so. In the first place, gusto ko lang samantalhin din ng pagkakataon, no? Pasadong-pasado yung pag-conduct ni Coco. I was not expecting him to be fair, but he was very fair and very objective in the conduct of the hearing of the Senate Committee on Public Accountability, otherwise known as Senate Blue Ribbon Committee. Kaya maayos, no? At saka kakita mo nga, si Senator Jingo Estrada mismo, he did well also when he kept on asking Miss De Lima, no? Si DOJ Secretary ka, wala kang na-file? Yeah. Ilang pun taong ka? Oh. So, ayan na. Alalaman natin kung ano yung mga usapin dito. Ha? At sabi ko nga, i-like, share video. Kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na. Ha? At bukas ng umaga, abangan nyo po yung upload natin. Ha? Para dire-diretso tayo. At syempre, ano bang meron? Lunes, bukas. Baka po, magbalik na po yung yung usapin dyan sa may Senate kung sino po yung imbestigahan at dyan sa Kamara. Abangan natin, ha. Lagi tayong nakatutok sa mga usapin na mga issue dito sa mga nababalita, ha. Ayan, hanggang bukas, hanggang sa muli, ha. Magandang araw, ha. Bye-bye.